Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Bago ko simulan ang lahat, gusto ko muna kayong batiin ng isang napakagandang gabi. Lalo na sa mga walang sawang nakikinig sa programa ninyo. Pakitawag na lang sana ako sa pangalang Oscar. Ihahanda ko na kayo mga idol. Ako yung tipo na dapat hindi tinutularan. Kaya sa mga kabataang nakatambay ngayon, wag na wag nyo akong gagayahin. Actually, hindi naman talaga ako sobrang pasaway nung bata ako. Pero simula nang iwan kami ng tatay ko at sumama sa babae niya, doon na nagtuloy-tuloy ang lahat. Naging mabarkada at mabisyo ako. High school pa lang ako noon, pero marunong na akong uminom at manigarilyo. At syempre, hindi mawawala ang pagiging pabaya sa pag-aaral. Kahit pa nakatuntong na ako sa college. Tulog na kaya yun? Matawagan nga. Bakit na naman? Bumangon ka, dali. Tara, nandito ako sa labas. Ha? Teka nga, ano ko, Oscar? Ay, Diyos ko, Oscar. 2:00 na ng madaling araw. Umuwi ka na. Nag-away kami ni Mama. Sige na, lumabas ka na. Halika na, may dala akong pagkain. Meron akong french fries tsaka burger dito. Na may kasamang ice cream. Sige na. Lalabas na ako. Sandali lang, ha? Sa'yo lahat yan. Akin tong beer. Iinom ka na naman. Akin na nga yan. Hindi ka pwedeng uminom. Ay nako, pagbigyan mo na ako. Kita mo ang nag-away kami ni Mama eh. Ano naman kasi ang ginawa mo? Nasarmunan ka na naman. Alam mo na, the usual. Late umuwi. Nalaman pa niya na ilang araw na akong hindi nagpapapasok. Paano kasi itong si Carla, napakasumbongera. Sinabi ba naman kay Mama na nakita niya akong nasa bilyaran? May copy pa naman si Mama ng schedule ko ngayong SEM. Kaya ayun, grounded. Para namang susunod ako. Subukan mo kayang tuminuno? Maawa ka nga sa mama mo. Isipin mo na lang, mag-isa kanyang tinataguyod. Kaya yung pag-aaral ng mabuti, yun na lang ang may bibigay mo sa kanya. Hindi naman kasi ito yung mangyayari kung hindi kami iniwan ni Papa at saka pinagpalit sa iba. Tapos na yun eh. Kahit ano pang pagmamaktol mo dyan, wala nang pagbabago. Bakit hindi yan ang gawin mo inspirasyon para makapagtapos sa pag-aaral, di ba? Pasalamat ka nga. Pali yung pagbibigay sa'yo ng chance ng din natin eh. Kasi alam niyang may utak ka. Huwag mo sayangin yung opportunity. Ewan ko ba? Simula nang maging ganoon ang pamilya ko, nawala na ako ng gana sa buhay. Gabi-gabi, naririnig ko si Mama, umiiyak dun sa kwarto niya. Kaya hindi ko mapigilan na magalit ng sobra kay Papa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kami mahihirapan ng ganito. Kaya nga tumigil ka na dyan sa mga kalokohan mo. See? Nahihirapan na ang mama mo eh. Huwag mo nang dagdagan. Mag-aral ka ng mabuti. Tigil mo na yung pag-iinom mo at pambabae mo. Kasi walang magandang maidudulot yan sa'yo. Baka mamaya, makabuntis ka pa nang wala sa oras eh. Uy, hindi mangyayari yun no. Parati ako may dalang kondom. Saka, masarap eh. Kadiri ka talaga ang no? uminom. Masarap ang alak. Ano ka ba? Ikaw ang dumi-dumi ng isip mo. Kondom kasi sinabi mo. Malamang yun ang iisipin ko. At saka pwede ba, Oscar? Parang awa mo na. Bawas-bawasan mo na yung kamanyakan mo. Magbago ka na nga.
Uy, ano ka? Sinusubukan ko naman eh. Kaso, hindi ko alam kung ba't bumabalik ako sa dati. Paano? Sa umpisa ka lang naman magaling. Pag na-bad trip ka, babalik ka na naman sa dati. Hilong-hilo na nga ako sa'yo eh. At napapagod na rin akong mag-advise sa'yo. Natutuyo na yung utak ko, sis. Dahil hindi ko alam kung ano pa ba sasabihin ko para magtingo ka. Ay, ito naman. Kaya nga ako nandito para maglabas ng inis eh. Nasermonan mo lang pala ako. E di sana nakipag-inuman na lang ako kina Jeric. Tapos, tatawagan mo ako kinabukasan. Magpapasundo ka. Magkukunwaring akong girlfriend mo. Kasi may kinama ka na namang babae. Ay naku, Oscar. Nakakadiri ka talaga. Imbis na yung pag-aaral ang inutupag mo. Babae at alak ng inuuna mo. Ano ba kasing gagawin ko? Ay, tutulungan kita sa mga requirements mo. Talaga? Gagawin mo yon? Oo, para lang makapasa ka at makagraduate ka. Akong bahala sa'yo. Yan ang gusto ko sa'yo. Maasahan ka talaga kahit saan. Huwag ka munang magbo-boyfriend ha. Baka mawalan ako ng best friend. Basta, palagi mo akong ililibre ng pagkain ha. Walang problema yun. High school pa lang, mag-best friend na talaga kami ni Bea. Siya lang actually ang pinakamatino sa lahat ng mga kaibigan ko. Hindi ko nga alam kung paano niya ako napagtsatsagaan sa ugali ko at kung paano kami nagkasundong dalawa. Pero siya rin naman ang dahilan kung bakit hindi pa ako talaga napapariwara sa buhay ko. Para kasing si mama yun kung manermon. Pero parehas din naman silang mag-alala kapag napapahamak ako. Nang dahil din sa best friend ko, kaya naisip ko na magpakatinuna sa pag-aaral. Nakakahiya naman kasi kung hindi ako makakagraduate. Sa totoo lang, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko ha. Kahit kasi may pagkapasaway ako, kapag nagseryoso ako, may laban din naman ako. Parating ang sinasabi ni mama, sinasayang ko raw ang talino ko sa pagbubulakbol sa buhay. Kaya nga nung mga huling sem ko sa college, tinodo ko na ang pag-aaral. Nakakatawa pa nga dahil akala ni mama, sinasapian ako nang makita niyang gumagawa ako ng mga requirements ko. Naging isang normal college student ako noon. At sa awa naman ng Diyos, sa wakas, may nagawa rin akong tama sa buhay ko. Kuya! Congratulations! Sa wakas, graduate ka na rin. Akalain mo yun? Pinasa ka nila? Ano ka ba naman, Carla? Talaga naman kasing matalino itong kuya mo. Kaya talagang ipapasaya ng mga professors niya. Sus! Ma, alam naman nating dalawa na si Ate Bea talaga ang dahilan kung bakit siya nakapasa. Hoy. Hindi ginamit ko rin ang utak ko, no? Oo nga pala. Nasaan si Bea para mabati ko rin? Baka nasa mga kaibigan niya picture taking. Ano kayang magandang irigalo sa kanya, no? Nakita ko rin kasi kung gaano kanya tinulungan sa mga requirements mo. Wag na nakabili na ako ng regalo. Uy, si Kuya! Kuya, umamin ka nga. In love ka kay Ate Bea, no? Umamin ka rin, chismosa ka, no? Hoy, magsitigil na nga kayong dalawa. Pero anak, kailan mo ba liligawan si Bea? Siya kasi yung gusto ko para sa'yo eh. Maganda, mabait, tapos matalino pa. Naman eh. Magkaibigan lang po kami, best friend ko lang si Bea. Ano ka ba? Best friend? Sus! Maniwala sa'yo. Oh, nandyan na pala yung girlfriend mo eh. Hi, Ate Bea! Hello, Carla. Good afternoon po, tita. Oh, good afternoon dan, Iha. At congratulations, ha? Thank you po. Oh, nasaan ang parents mo? Hindi po sila nakarating eh. Biglaan po kasi may kailangan silang asikasuhin sa trabaho. Emergency po. Edi sumabay ka na lang sa amin sa pagse-celebrate. Naku, wag na po, tita. Okay lang po ako. At saka nakakaya naman po sa inyo. Huwag ka nang mahiya. Total naman, mukhang magiging parte ka na ng pamilya namin. Po? Ma? Siya. Sige na, sumunod na kayong dalawa sa amin ni Carla, ha? Sasakay na kami sa sasakyan. Sige po, ma.
Ba't ganun yung ngiti ni Carla? Parang mapupunit na yung pisngi. Wala. Baliw lang talaga yun. O nga pala, may regalo ako sa'yo kaso nasa bahay pa eh. Hindi ko nadala. Ikaw? May regalo sa akin? Wow, himala ah. Grabe kung makareact naman to. Kung ayaw mo, edi wag. Ito naman, nagbibiro lang naman ako eh. Bakit mo naman ako niregaluhan? Naging obligado tuloy akong magregalo rin sa'yo. Well, pa-thank you ko na sa lahat ng mga ginawa mong tulong sa akin. Tapos, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko magagawang magpakatino. Kaya, thank you. Sus, wala lang yun no? Siyempre, bilang best friend mo, dapat nang talaga natulungan kitang magpakatino no? Sabi ko naman sa'yo na kaya mo, di ba? Ikaw lang tong walang tiwala sa sarili. Akala ko kasi wala na akong pag-asa eh. Oscar, lahat naman tayo. May pag-asa pa magbago. Kaya ituloy-tuloy mo lang yan. Hindi ako magtataka kung balang araw magiging successful ka, di ba? Basta alam mo naman na nandito lang ako palagi para sa'yo. Noon pa man, espesyal na si Bea sa puso ko. Isa nga siya sa mga dahilan kung bakit pinili kong magbago para maging karapat-dapat sa kanya. Para patunayan na hindi patapon ang buhay ko, na kaya kong magpakatino. Mula sa pagiging mag-best friend, nauwi kaming dalawa sa pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Sa sobrang bilis sa mga pangyayari, hindi ko na halos napansin na nasa isang relasyon na pala ako. Masaya, nagmamahal ng totoo. Pero sabi nga nila, dapat mong pinapanindigan ang pagbabago. Ako kasi, hindi. Noong una, malambing pa ako kay Bea. Kaya lang, habang tumatagal, bumabalik ako sa dati. Tamad, mabisyo, at may pagka-chick boy. At yun ang dahilan kung bakit dumadalas ang pagtatalo naming dalawa ni Bea. Uy, mata mo. Oh, bakit? Nakatingin lang naman ako ah. Oo nga, nakatingin ka lang pero parang hinuhubaran mo na yung babae. Mayos ka nga. Sus, ang corny mo naman kasama. Pinagsasabihan lang kita. Wala pang isang linggo nung huling nag-away kayo ni Bea dahil may nilalandi ka na namang babae. Tapos ngayon, may bala ka na namang magloko. Ano ba problema mo? Wala. Sigurado ka. Panay ang inom at pambababae mo. Tatanda ng maaga si Bea sa konsumisyon dahil sa mga pinaggagawa mo. Graduate ka na sa ganyan ah. Ba't umulit ka na naman? Boring pa ng maging mabait na no? Walang thrill? Ay, kung boring pala, pues, hiwalayan mo na lang si Bea. Kung hindi mo kayang pigilan yung sarili mo sa mga kalokohan, iwan mo na lang yung isa. Kesa naman sa parati mo siyang binibigyan ng problema. Pwede bang wag mo na lang akong sermonan? Tara, uminom na lang tayo. Hindi. Tatawagan ko si Bea at sasabihin kong nandito ka. Ba't mo naman gagawin yun? Hindi ko nga sinasabi kung nasaan ako tapos ibibisto mo pa ako. Ano ba naman? Kaibigan ba talaga kita? Kaibigan mo ko, pero hindi ko pagtatakpan yung mga kalokohan mo. Hindi ako ganong klaseng kaibigan at alam mo yan. Kaya dyan ka lang at tatawagan ko si Bea. Ay, umaga na naman. Ano kayang agahan? Nagugutom na ako. Oscar, anak, buti na lang at nagising ka na. Ma, anong agahan? Nagluto na kayo? Oo. Oscar, may bisita pala tayo. Ha? Ang aga-aga may bisita agad? Sino ba yan? Anak, Pa? ano? Kumusta ka na? Ang tagal din nating di nagkita.
Anong ginagawa mo rito? Anak, bumalik na ang papa mo. Mabubuo na ulit ang pamilya natin. Hindi. Ayoko. Paalisin niyo yan dito sa bahay. Oscar, tatay mo yung pinapaalis mo. Rumispeto ka naman. Respeto? Tama ba yung narinig ko, ma? Gusto mong magbigay ako ng respeto sa tao na yan? Eh di ba siya yung taong nang iwan sa atin dahil sumama siya dun sa kabit niya? Tinalikuran kaming magkakapatid na parang wala lang? Oscar naman, makinig ka nga muna sa akin. Wala akong panahong makinig sa'yo. Bumalik ka dun sa babae mo at tantanan mo na kami. Mahal ko ang mama mo, Oscar. Mahal ko kayong magkapatid. Sus, may padrama-drama pa kayo dyan. Umalis na lang kayo. Sige na, layas na. Anak, hayaan mo muna kasing bumawi ang papa mo sa atin. Ma, hindi. Walang bawi-bawi rito. Nagkamali siya. Pwes, panindigan niya yung kasalanan niya. Pero wala na yon. Kalimutan na natin ang lahat ng yun. Ang bilis niyo namang makalimot, ano? Ma, saan ka ba dinaan? Sa pambobola? Sa pangakong hindi kanya kayang iwan? Ano ba naman yan? Ma, tapos ka na sa katangahan mo, di ba? Ano ba, Oscar? Huwag mong pagsalita ng ganyan ng mama mo. Wow! Ang lakas magtanggol Parang hindi mo niloko Parang hindi pinagpalit sa iba at iniwan na lang na parang wala lang sa'yo. Ang galing! Ang galing-galing! Alam ko na ngayon kung saan ako nagmana sa pagiging g***o. Kasi isang malaking g***o rin ng tatay ko. Oscar, tama na. Kahit anumang pagkakamali ang nagawa niya, tatay mo pa rin siya. At hindi na magbabago yon. Gusto mong bumalik yan dito? Sige, kayong bahala. Pero huwag kayong makakaasa sa akin na rerespetuhin ko yan. Sobrang nagalit ako ng araw na yon. Hindi ko ina-expect na kaya ko palang makaramdam ng ganung galit sa buhay ko. At ang pinakamalala pa ron, mismong magulang ko ang nagparanas nun sa akin. Kahit pa nakita ni mama ang galit ko sa pagbabalik ng tatay ko, hinayaan pa rin niya itong bumalik sa mga buhay namin. Na parang wala lang. Na parang hindi kami iniwan noon. At dahil doon, mas lalo akong lumala. Mas lalo akong nawalan ng pakialam sa mundo. Para makaiwas ako sa tatay ko, parati akong maagang umaalis sa bahay papasok sa office. Kapag pauwi naman, kung saan-saan muna ako pumupunta bago umuwi ng 12:00 ng gabi. Yung mga oras na alam kong tulog na ang lahat sa bahay. Kapag day off naman, sa mga barkada ko ako tumutuloy. Lahat na ng pag-iwas ginagawa ko. Pero sa huli, nakikita ko pa rin ang walang kwenta kong tatay. Ay, nandiyan ka na pala, anak. Ano, nagugutom ka ba? Gumawa ako ng sopas. Request ng mama mo. Namiss daw niya kasing luto ko eh. Oscar, alam kong malaki ang galit mo sa akin pero sana naman, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon para pumawi sa mga nagawa ko. Babawi ka tapos aalis ka ulit. Tapos babalik na naman sa dati si mama. Paiyakin mo na naman gabi-gabi. Kaya siguro, huwag ka na lang bumawi. Sayang ang effort mo. Hindi mo rin naman mapapanindigan eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi ko nagagawin yun ulit. Maniwala ka naman sa akin, anak. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa isang anak na makitang umiiyak ang nanay niya? Yung pakiramdam na wala kang magawa. Tapos sa sobrang hindi mo alam yung gagawin mo, nagbago ka. Unti-unti kang naging katulad ng tatay mo. Walang kwenta, pero sa kabila ng lahat, isa lang ang naging malinaw sa akin. Wala kang kwentang tatay. Kung papipiliin ako ng tatay sa mundo, alam mo, hindi ikaw ang pipiliin ko. Hindi na kita pipilitin, anak. Pero sana, hayaan mo lang akong bumawi sa inyo. Kung hindi mo na ako kayang patawarin okay lang. Please lang,
huwag mo lang akong pagdamutan ng isang pagkakataon pa. Pagkatapos ano? Ha? Mambababae ka ulit? Sasaktan mo na naman ulit si Mama? Huwag na. Sira ka ba? Umalis ka na lang dito. Dahil hindi ka parte ng pamilya. Wala na kaming tatay ni Carla, kaya huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras na patunayan ang sarili mo. Dahil matagal mo nang pinatunayan yun, na isa kang walang kwentang ama. Kuya, alam mo, napansin ko kay Papa, mas lalo siyang naging malambing kay Mama. Sus, may ginawa kasing mali kaya bumabawi. Hindi naman eh. Sa tingin ko, nagbago na talaga si Papa. Bakit hindi mo na lang bigyan siya ng chance? Kung si Mama nga napatawad siya, tayo pa kaya? Hindi mo ba naaalala kung ano yung ginawa niya sa atin? Iniwan niya tayo noon dahil sa babae niya. Saka, hindi ako naniniwalang nagbago na siya, no? Paano mo nasabi, Kuya? Nakita ko siya noong isang araw may kausap ng babae sa isang mall. Ewan ko, hindi ko palang sinasabi kay Mama pero bala ko ring sabihin. Ha? Baka naman kaibigan niya lang yun, Kuya. Kaibigan? Magkahawak nga sila ng kamay tapos kung minsan naririnig ko pa siyang may kausap sa phone. Ay. O ano, nagulat ka rin, 'di ba? Kaya ko nga siya hindi pinapatawa dahil nararamdaman kong hindi na siya nagbabago. Kapag ang lalaki natutong magloko, tuloy-tuloy na yon. Hindi na nakakatiis na hindi mang babae. Nasa sistema na kasi. Parang ikaw. Ba't naman ako nasali sa usapan? Babaero ka rin, di ba? Nakita kaya kitang may kasamang iba. Hindi naman kayo naghiwalay ni Ate Bea. So ang ibig sabihin nun, nang babae ka. Hoy. Huwag mo ako igaya kay Papa. Iba ako, no? Alam mo, sa kakasabi mo sa sarili mo na hindi ka gagaya sa kanya at dahil na rin dyan sa galit mo, hindi mo namamalayan na nagiging kagaya ka na rin niya. Hoy, manahimik ka na nga lang dyan. Naiinis ako dahil sa bahay. Parang ako na lang ang nakakaalala ng mga kasalanan ng tatay ko. Sina Mama, hayun, parang biglang nagkaroon ng mga amnesia. Mas lalo akong nagalit. Na halos dumating na ako sa puntong humihiling na sana magkamali si Papa. Para mapatunayan ko sa kanilang lahat na ang mga katulad naming manluloko, hinding-hindi na magbabago. Ba't ang tahimik ng bahay? Ma? Baka nasa kwarto lang, nagpapahinga na. Magsaing ka na nga para makakain na tayo. Sabi sa'yo dapat nag-take out na rin tayo ng kanin. Magsasaing patuloy, imbis nakakain na lang. Sige na, magsaing ka na lang dyan. Dami mo pang satsat. Oo na, eto na. Ma? Anong nangyari sa'yo? Ha? Wala lang to. Sinisipon lang kasi ako. Magsasaing ka ba? Ako na dyan, sige na. Ala, Kuya, naniniwala ka ba na dahil sa sipon yan, namumugto yung mga mata ni Mama eh? Siyempre, hindi. Alam ko na yan. Teresa, makinig ka muna sa akin, please. Edwin, nandyan ang mga bata. Please, patawarin mo ako, Teresa. Ay, ano na namang nangyayari? Ilang babae ka na naman. Sabi na nga ba eh. Buntis ang babae ng tatay mo. Anak ng, ang kapal naman ng mukha mong saktan ulit ang nanay ko. Hindi ka na naawa? Hindi ka na naawa? Oscar, tama na yan. Huwag mong saktan ng papa mo. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Naniniwala kayo sa kanya? Sinadya man o hindi, nagloko siya. Niloko niya tayo. Oo, naniniwala ako sa tatay mo. Alam kong hindi niya sinasadya ang lahat. At kahit anong mangyari, mananatili pa rin siya sa pamilya natin.
Huwag na. Aalis na lang ako. Malaki na ang atraso ko sa pamilyang to. At hindi ko na kayang mas masaktan pa kayo. Edwin, wag mong gagawin yan. Kakalimutan ko lahat. Huwag ka lang umalis ulit. Parang awa mo na dito ka na lang. Kami na lang ang piliin mo. Ma, hindi ba kayo makaintindi? Nagpapauto na naman kayo sa taong yan? Pwede ba? Manahimik ka nga. Kahit anong mangyari, dito lang ang papa nyo. Kahit anong sakit at hirap, titiisin ko wag lang siyang mawala ulit. At wala kayong magagawa, kundi tanggapin ang desisyon kong patawarin siya. Nang araw na yon, lumayas ako sa bahay. Nakituloy muna ako sa isa sa mga barkada ko habang naghahanap ng malilipatan. Panay ang inom ko noon habang kinakain ako ng galit ko. Hanggang sa yun na nga, naging magulo na ang lahat. Mas lalong lumala ang bisyo ko at naging babaero. Umaakto na parang wala akong girlfriend ng mga panahon na yon. Anong ginagawa mo rito? Inawagan ako ni Carla. Kung hindi pa sa akin sinabi ng kapatid mo ang sitwasyon mo, hindi ko pa malalaman ang nangyari. Mukhang nakalimutan mo yatang may girlfriend ka. Gusto kong mapag-isa. Saka hindi mo rin naman ako matutulungan eh. Makakatulong ako sa pakikinig. Tulad ng dati, di ba? Ayoko. Paano ayaw mo? Oscar, hindi mo lang ako girlfriend. Best friend mo rin ako, di ba? Pwede mo ako sabihan ng mga problema mo. Alam mo kung anong problema ko? Sarili ko. Bakit? Kasi ang laki ng galit ko sa tatay ko eh. Eh maski ako rin naman, may Huwag mo naman sabihin yan. Paano mo hindi? Di ba ilang beses na rin tayong nag-away dahil sa mga kalokohan ko? Sa mga pambababae ko? Pero ilang beses din naman natin naaayos, di ba? Bea, walang naaayos. Ganun pa rin ang nangyayari. Niloloko pa rin kita. Eh di huwag mong gawin. Huwag mong gayahin yung tatay mo. Hindi ko kaya. Ito na naman tayo sa hindi mo kaya eh. Tapos ka na dyan, di ba? Na kaya mo magbago. Tapos ngayon, sasabihin mo hindi. Kasi, hindi naman talaga eh. Kaya kung ako sa'yo, isalba mo na yung sarili mo. Ha? Isalba mo ng sarili mo bago pa kita masaktan ng sobra. Bago ko pa maubos lahat ng pagmamahal at respeto mo sa sarili mo. Teka lang. Ano bang pinagsasabi mo? Maghiwalay na tayong dalawa. Ha? Bakit? Anong kinalaman ng relasyon natin sa sitwasyon mo? Dahil masasaktan lang kita ng sobra, tulad ng ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Ayokong maranasan mo yung magmamakaawa ka sa akin na huwag kitang iwan. Na paulit-ulit akong pinapatawad kahit paulit-ulit din naman kitang sinasaktan. Pero hindi ka naman kasi katulad ng tatay mo, di ba? Magkaiba kayong dalawa. Iba tayo sa kanila. Hindi mo pa ba nakikita? Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Wala akong pinagkaiba sa tatay ko. At wala ka ring pinagkaiba sa nanay ko. Kaya hanggat maaga pa, bumitaw ka na. Iwan mo na ako. Hindi ko gagawin yan. Mahal kita eh. Hindi na kita mahal. At ine-expect mo na maniniwala ako sa'yo? Sinasabi mo lang naman yan para saktan ako, di ba? Sinasadya mo ang lahat para iwan kita. Alam mo kung bakit hindi ka makapagbago? Kasi nakatatak na dyan sa isip mo na kagaya ka ng tatay mo. Manloloko, babaero, walang kwenta. Pero hindi mo nare-realize na may control ka sa sarili mo. Kaya mong baguhin ang sarili mo. Ayaw mo lang gawin. Alam kong ako na ang pinakatangang tao sa buong mundo. Pinakawala ng isang nag-iisang taong nakakaintindi sa akin. Pero ayoko nang masaktan si Bea. Ayoko na siyang madamay sa magulo kong buhay. Ayoko magaya siya kay Mama na parating nagmamakaawa sa mga katulad namin ni Papa. Pinili kong mag-isa dahil yun naman talaga ang dapat. Sasarilinin ko na lang ang sakit.
mag-isang haharapin ang magulong buhay. Hindi na kami nagkabalikan pa ni Bea. Pati pagkakaibigan namin, nawala na rin dahil sa ginawa ko. Ilang taon na rin na lumipas at ang balita ko, may boyfriend na siya. Masaya, maayos ang buhay. Habang ako, heto, pilit nang hikisabay sa agos ng buhay. Mabuti na rin yon na isa sa amin, masaya. Magkasama pa rin sina mama at papa. Hindi na ako dumadalaw sa bahay at nakikibalita na lang sa kapatid ko. Ang huli niyang binalita sa akin, masaya yung dalawa. Natuluyan ang talaga nagbago si Papa. Naisip ko, sana ako rin maging masaya na. Sana ako rin mawala na yung galit sa puso ko. Sana ako rin may magmamahal din sa akin. Pero aminado naman ako na kasalanan ko kung bakit ako naging ganito. Itinulak ko palayo ang lahat ng mga taong nagmamahal sa akin. Kaya heto, mag-isa lang ako. Kaya sana kayo mga idol, huwag niyong gawin ang ginawa ko. Kasi sobrang nagsisisi ako ngayon. Pero wala rin naman ako magagawa kundi panindigan ito. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa kwento ko. Nagpapasalamat, Oscar. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com. O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.